Nawawala si Isabelle. Ang tatlong salitang iyon ay parang bombang sumabog sa loob ng kwartong pinalamutian ng mga puting bulakla at sutla. Nakakagulo ang nga tao. Ang aming ina, si Mama Elena, ay humahagulgol sa isang sulok habang hawa ang cellphone. Paulit-ulit na tinatawagan ang numero ni Ate Isabel pero walang sumasagot. Si Papa naman, si Papa na laging matatag, ay palingalinga, ang nui kulubot sa pag-alala. Hanapin niyo. Baka nasa banyo lang o kaya nasa hardin. Utos niya sa mapinsan namin, pero alam naming lahat na hindi na nila ito mahahanap. Dahil sa ibabang kama, sa gitna ng perpektong pagkakalata na wedding gown, ay may isang puting sobra. Isang sulat. Ang sulat na sumira sa araw na dapat sana'y pinakamasaya para sa pamilya Santos. Hindi ko na kailangang basahin. Rinig ko ang pira-pirasong salita mula sa pausap ng tiyahin ko. Sumama sa ibang lalaki. Pag-ibig. Patawad. Nakatayo lang ako sa gilid, hindi makagalaw. Ako si Althea, ang nakababatang kapatid. Ang anino ni Isabel, siya ang maganda, ang matalino, ang perpekto. Ako lang ang nandito para ayusin ang laylayan ng bestida niya, para siguraduhin hindi siya matatapilo. Pero ngayon, wala na ang bestida, wala na ang nobya. Biglang humarap sa akin si Papa. Ang mata niya ay namumula, puno en desperasyon na ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko. Hinawakan niya ang dalawa kong braso. Mahigpit. Althea, basa ang kanyang boses. Anak, kailangan mong tulungan ang pamilya. Napakunot ang noo. Papa, anong magagawa ko? Hahanapin natin si ate. Wala na tayong oras. Halos pabulong na sigaw niya. Nandiyan nasa simbahan ang Del Villa. Ang bisita. Kung malalaman nila ito. Hindi lang kahihiyan ang abutin natin. Babasa ang negosyo. Althea. Mawawala sa atin ang lahat. Ramdam ko ang panginginingang gakamay niya. Ito ang katotohanan. Ang kasal na ito ay hindi lang tungkol sa paibig. Isa itong kasunduan sa negosyo. Isang pagsasanipwesa sa pagitan ng aming maliit na hacienda sa Laguna at ng dambuhalang korporasyon ng Manga del Villa. Papa, hindi ko po maintindihan. Lumuhod siya. Sa harap ko, ang ama ko, ang haligi ng aming tahanan, ay lumuhod sa sahig na malamig. Anak, pakiusap, pagmamakaawan niya. At ang bawat salita ay parang punyal na tumatara sa dibdib ko. Iligtas mo kami. Ikaw na ang mapakasal kay Marco del Villa. Natigilan ang buong mundo ko. Ang hangin ay tila naubos sa aking magabaga. Papa, hindi pwede. Hindi ako si Ate Isabelle. Paano ko gagawin yun? Hindi na mahalaga kung sino ka. Giit niya, tumutulo na ang mga luha. Ang kailangan nila ay isang nobya mula sa pamilya Santos. Althea, pakiusap. Para sa akin. Para sa mama mo. Para sa sakahan. Tumingin ako sa paligid. Sa umiyak kong ina. Sa manaalalang mukha ng aming mga kamaanak. At sa puting bestida na nakalata sa kama, isang simbolo ng pangarap na biglang naging isang bangungot. Wala akong pagpipilian. Ang pagsuot sa bestida ni Ate Isabel ay parang pagsuot sa balat ng ibang tao. Masyadong maluwa sa baywang. Masyadong mahaba ang laylayan kaya kailangan pang tupiin at alalayan. Nang tumingin ako sa salamin, hindi ko nakita ang sarili ko. Nakita ko ang isang impostor. Isang babaeng napapanggap, na may mamatang punong takot. Ang paglalakat sa pasilyo ng simbahan ang pinakamahabang paglalakat sa buhay ko. Ang bawat hakbang ay mabigat. Rinig ko ang bulungan ng matao. Nasaan si Isabel? Sino yan? Bakit siya ang naglalakat? Pero hindi ko sila pinansin. Ang nga mata ko'y nakatuon sa dulo, sa alta, kung saan nakatayo ang isang lalaking hindi ko pa nakikita sa personal. Si Marco del Villa. Nakatayo siya ron, matikas sa kanyang itim na suit. Gwapo, pero may lamig sa kanyang tindig. At nang matamo ang aming mga mata, naramdaman ko iyon. Hindi lang lamig, kundi yelo. Isang tingin na tumatagos sa akin, walang emosyon, maliban sa isang bagay, pakasuklam. Alam niyang hindi ako ang babaeng dapat niyang pakasalan. Ang seremonya ay parang isang panaginip na malabo. Ang nga sinabingang pari ay ingay lang sa aking tainga. Ang tanging malinaw sa akin ay ang panginginig ng aking makamay nang isuot niya ang singsing sa daliri ko. Malami ang kanyang kamay, parang walang buhay. Pagkatapos ng lahat, dinala ako sa isang mamahaling itim na kotse. Sa wakas, kaming dalawa na lang. Umupo kami sa likod,
makabilang dulo, na parang may pader na hindi nakikita sa pagitan namin. Walang nagsasalita. Pinanot ko lang ang nga ilawng siyudad na dumadaan sa bintana, bawat isa'y kumikinang na parang nga bituin na napakalayo at imposibleng abutin. Ilang minuto ang lumipas sa nakabibinging katahimikan. Akala ko ay hindi na siya magsasalita. Akala ko ay mananatili kaming ganito hanggang sa dulo nga aming destinasyon. Pero bigla, nagsalita siya. Ang boses niya ay malalim at walang kabuhay-buhay. Kasing lamig ng kanyang nga mata. Huwag mong isipin kahit isang saglit na asawa kita. Napalingon ako sa kanya. Nakatingin siya ng diretso sa daan, ni hindi man lang ako sinulyapan. Nagpatuloy siya. At ang bawat salita ay tila isang hatol. Isa ka lang pamalit. Pamalit. Ayon ang huling salitang binisiwan ko sa loob ng kotse. Pagkatapos nun, wala nang nagsalita. Nananatili ang pader sa pagitan namin, isang pader na gawa sa galit, sa kahihiyan, at sa isang kasunduang napako. Ang buong biyahe papuntang Tagaytay ay isang parusa. Hindi ko siya tinitingnan, pero ramdam ko ang presensya niya. Ang amoy ng puting bulaklak mula sa kanyang buhok, ang kaluskos ng bestidang hindi para sa kanya. Ang bawat pahinga niya ay isang paalala ng malaking kalokohang ito. Isang Delvila, nagpakasal sa isang pamalit. Isang kahihiyan. Ang pamilya Santos. Akala ko'y kagalang-galang. Akala ko'y may isang salita. Ngunit ang ginawa nila ay isang malaking insulto. At ang babaeng ito, ang kapatid, pumaya siya. Anong klaseng tao ang papaya na maging anino ng sarili niyang kapatid? Pagdating namin sa mansyon, ako na mismo ang nagbukas ng pinto ng kotse. Hindi ko na hinintay ang driver. Nauna akong bumaba at naglakad papasok, hindi siya nililingon. Rinig ko ang ngayapa niyang sumusunod, marahan at nagalangan. Sir Marco, Ma'am, welcome home, bati ni Manang Celia, ang matagal ng kasambahay namin. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mamata. Alam niya, siguradong kumalat na ang balita. Hindi ako sumagot. Dumiretso ako sa hagdanan. Manang, ihatid mo siya sa guest room sa West Wing, utos ko, ang boses ko ay matigas at walang emosyon. Siguraduhin mong mayroon siya ng lahat ng kailangan niya. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Manang Celia, at medjing sa mukha ng babaeng iyon si Althea. Iyon pala ang pangalan niya. Ang pangalan ng pamali. Ang West Wing ang pinakamalayong bahaging bahay, ang kwartong para lang sa mabisitang hindi gaanong mahalaga. Hindi na ako naghintay ni sagot. Umakyat ako at pumasok sa aking silid. Isinara ko ang pinto at isinandal ang aking likod dito. At sa unang pagkakataon mula kaninang umaga, huminga ako ng malalim. Ang galit ay parang lason na kumakalat sa aking mga ugat. Galit sa mga Santos. Galit kay Isabel. At galit sa babaeng yon na naglakas loob na tumayo sa altar sa halip na kapatid niya. Pero sa ilalim ng galit na iyon, may ibang bagay. Isang pamilya na sakit. Isang kirot na matagal ko nang pilit na ibinabaon. Lumapit ako sa aking drawer at binuksan ito. Kinuha ko ang isang maliit na picture frame na laging nakatago sa ilalim ng mapapeles. Si Clara. Ang ngiti niya sa litrato ay kasing liwanag nga araw. Ang nga mata niya ay puno ng buhay at pagmamahal. Ito ang babaeng dapat kong pakasalan. Ito ang babaeng pinangakuan kong lahat. Ang babaeng pinangakuan kong lahat. Ang babaeng pinatay ko. Mariin kong ipinikit ang aking nga mata. Pilit na iwinawaksi ang imahe ene na basa na salamin ng kotse at ang tuno nga sirena. Isinilit ko muli ang litrato sa drawer at isinara ito ng may puwersa. Hindi ngayon. Hindi ko hahayaang bumalik ang maalaalang iyon. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakatahimik at pinakamalamig na hapunan sa buong buhay ko. Nakapo kami sa makabilang dulo ng mahabang lamesa na gawa sa mahogani, sapat ang layo para makasya pa ang 10 tao sa pagitan namin. Tanging ang tuno lang ng ngiming na kubyertos na tumatama sa pinggan ang maririnig sa buong silid. Hindi ko siya tinitingnan, pero pinapanood ko siya mula sa gilid ng aking mga mata. Nakayuko lang siya, halos hindi ginagalaw ang pagkain sa kanyang plato. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida. Hindi na ang wedding gown na simbolo ng aming kasinungalingan. Mukha siyang maliit at kawa-awa sa gitna ng malawak na dining hall. Ngunit wala akong naramdamang awa. Para sa akin, ang bawat sandalingang kanyang paghihirap ay nararapat lang. Kabayaran sa ginawang pamilya niya. Lumipas ang mga araw na parang multo lang siya sa sarili kong pamamahay.
Maaga akong umaalis para sa opisina at gabi na kong umuwi. Hindi kami nag-usap. Hindi kami nakikita. Inutusan ko si Manang Celia na ihati na lang ang pagkain niya sa kanyang kwarto. Mas mabuti na ang ganon. Mas madaling mapanggap na hindi siya umiral. Isang hapon, umuwi ako ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Pagpasok ko sa sala, natigilan ako, nakita ko siya. Nakatayo siya sa harap ng isang estante, tinitingnan ang nga palamuti. At sa isang iglap, isang bagay ang nahagip ng kanyang kamay. Isang puting florera na may disenyong asul na mga bulaklak. Bago pa ako makapagsalita, nahulo ito. Ang tunong na basa na porselana ay umaling-awngaw sa buong kabahayan, at para sa akin, mas malakas pa iyon sa pagsabong ng isang bomba. Anong ginagawa mo? Ang sigaw ko ay nagpatigil sa kanya. Napalingon siya, ang mukha'y puno ng takot at pagkataranta. Yumuko siya. Akmang pupulutin ang nga pira-pirasong bubog. Huwag mong hawakan yan. Sigaw ko uli. At sa isang kisamatay na sa harap na niya ako. Hinawakan ko ang braso niya ng mahigpit para pigilan siya. Huwag mong hahawakan yan. Sorry. Sir. Hindi ko sinasadya. Nanginginig niyang sabi, ang nga matay nagsisimula ng mamasa. Binitiwan ko siya. Na parang napaso. Tumingin ako sa mabasa na piraso sa sahi. At ang galit sa loob ko ay napalitan ng isang matinding kirot. Alam mo ba kung ano yan? Tanong ko. Ang boses ko'y mababa at puno ng hinanakit. Iyan ang huling regalong ibinigay niya sa akin. Ang nag-isang bagay na natira mula sa kanya na nasa bahay na ito. Hindi ko na sinabi ang pangalan ni Clara. Hindi ko kailangan. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang muha. Mula sa takot. Napalitan itong pagkaunawa, at pagkatapos ay ngawa. Ayoko ngawa niya. Lalo lang nitong pinapalala ang lahat. Tinalikuran ko siya. Mula ngayon, sabi ko, hindi siya nililingon. Huwag kang papasok sa opisina ko. Huwag kang hahawa ng kahit anong gamit dito sa bahay. Manatili ka sa kwarto mo. Naintindihan mo? Narinig ko ang mahina niyang paksang-ayon. Pagkatapos ang insidenteng iyon, lalong naging impyerno ang mansyon. Ang katahimikan ay naging mas mabigat, ang lamig ay mas tumindi. Isang linggo ang lumipas. Isang linggo ng pag-iwasan. Isang linggo ang pagpaparusa sa isa't isa sa pamamagitan ng aming pananahimik. Isang gabi, pinilit ko siyang sumabay sa akin sa hapunan. Utos na aking ama, na nababahala na sa mabali-balitang kumakalat. Kailangan naming makpanggap. Naupo na naman kami sa makabilang dulo ang lamesa. Napansin kong namumutla siya, mas payat kaysa nung huli ko siyang nakita. May mamaitim na bilog sa ilalim ng kanyang nga mata. Hindi ko ito pinansin. O pilit kong hindi pinansin. Kinuha niya ang kanyang tinidor. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsubo, nabitawan niya ito. Ang tunog ng pagbaksa ng metal sa sahi ang bumasa sa katahimikan. Napatingin ako sa kanya. Nakapikit siya. At dahan-dahan, parang isang manikang nawalan ng tali, bumaksak siya mula sa kanyang upuan at nawalan ng malay sa sahi. Sa isang sandali, natigilan ako. Inisip kong baka isa na naman itong drama. Ngunit nang makita ko ang kanyang muha na walang kakulay-kulay at ang paraan ng kanyang pagbaksak, isang alarmang hindi ko inaasahan ang tumunok sa loob ko. Althea. Tumakbo ako palapit sa kanya, lumuhod sa sahig, at marahang itinaas ang kanyang ulo, ang balat niya'y malamig. Hindi siya gumagalaw. Manang Celia. Tumawag kang doktor. Bilis. Ang una kong nakita pagmulat kong aking mga mata ay ang puting kisama. Pamilyar ito, pero iba ang pakiramdam. Mas mabigat ang hangin. Mas nakabibingi ang katahimikan. Dahan-dahan kong iginala ang aking paningin. Nasa kwarto ako. Sa guest room na nagsisilbing selda ko sa mansyong ito. Nakahiga ako sa kama, nakakumot hanggang dibdib. Paano ako napunta dito? Ang huli kong natatandaan ay ang malamig na sahingang dining hall at ang pag-ikot ng aking paningin bago lamunin ng kadiliman. May gumalaw sa gilid na kwarto. Napalingon ako, at ang puso ko ay biglang kumabo ng mabilis. Si Marco. Nakatayo siya malapit sa bintana, nakatalikod sa akin, nakatingin sa labas. Ang makamay niya ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Hindi ko mabasa ang kanyang iniisip. Ang kanyang tindi ay matigas pa rin, pero may kakaiba sa katahimikan niya ngayon. Hindi ito ang karaniwang lamig na puno ngalit, ito isang katahimikan na may bigat. Sinubukan kong bumangon, ngunit bigla akong nakaramdam ng kaunting hilo. Napahawa ako sa aking ulo.
Ang maliit na galaw na iyon ay sapat na para makuha ang kanyang atensyon. Humarap siya. Ang kanyang nga mata ay nakatuon sa akin, at sa unang pagkakataon, wala doon ang pagkasuklam. Napalitan ito ngang isang bagay na hindi ko matukoy. Isang halo ng paalala? Pagkalito? Gising ka na pala, sabi niya. Ang boses niya ay hindi na kasing tigas ng dati. Tumango lang ako, hindi alam ang sasabihin. Lumapit siya sa kama, ngunit may distansya pa rin sa pagitan namin. Dumating na ang doktor. Kinuhaan ka niya ng dugo habang tulog ka. Doktor? Napakunot ang noo ko. Ano? Ano pong sabi niya? Tanong ko. Ang boses ko'y mahina pa. Tinitigan niya ako ng matagal. Isang titik na parang binabasa ang bawat sulok ng aking kaluluwa. At sa mga sandaling iyon, isang takot ang biglang gumapang sa aking dibdib. Paano kung may malala akong sakit? Paano na ang pamilya ko? He said you're fine. Pagpapatuloy niya. You're just anemic at pagod. Kailangan mo raw kumain ng mabuti at magpahinga. Nakahinga ako ng maluwa. Ganon po ba? Salamat. Akala ko'y iyon na ang katapusan ng aming pag-usap. Akala ko'y tatalikot na siya at iwan na naman akong mag-isa. Ngunit nanatili siyang nakatayo roon, nakatingin sa akin. May isa pa siyang sinabi, dagdag niya. At sa pagkakataong ito, may kakaibang tono sa kanyang boses. Nag-angat akong tingin. Ano po yon? Huminga siya ng malalim. Tila naghahanap ng tamang nga salita. Althea. You're pregnant. Ang masalitang iyon ay lumutang sa hangin. Sa isang iglap. Hindi ko ito naintindihan. Tila isang wikang banyaga na hindi kayang iproseso ang aking isip. Buntis, ako? Biglang na-flashback sa isip ko ang unang gabi namin dito. Ang gabi pagkatapos ng kasal. Isang gabi na puno ng kahihiyan at pait. Isang gabing pareho naming pilit na kinakalimutan. Isang gabing hindi dapat nangyari, ngunit nangyari. Ang bunga ng isang gabing iyon ay nasa sinapupunan ko ngayon. Naramdaman ko ang unti-unting paginit ng aking mga mata. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Matutuwa ba ako? Matatakot. Ang kasal na ito ay isang kontrata. Isang kasunduan. Ngunit ang isang bata. Ang isang bata ay panghabang buhay. Isang bigkis na hindi na mapapatit. Tumingin ako kay Marco, naghahanap ng kahit anong reaksyon sa kanyang mukha. Ngunit blanko ito. Isang perpektong maskara na natatago ng kahit anong emosyon. Get some rest, iyon lang ang sinabi niya bago tumalikod at naglakad palabas ng kwarto. Isinara niya ang pinto ng marahan. At naiwan na naman akong mag-isa. Mag-isa, pero ngayon, may kasama na pala ako. Dahan-dahan kong idinapo ang aking kamay sa aking tiyan. Wala pa akong maramdaman. Pata pa rin. Ngunit sa ilalim ng aking palad, may isang sikretong binhi na nagsisimula ng tumubo. Isang buhay. Anak ko. Anak namin. Kinagabihan, kumatok si Manang Celia sa aking pinto. Dala-dala ang isang tray ng pagkain. Nagulat ako. Hindi na ito ang karaniwang simpleng kanin at ulam. Mayroon itong sabaw, isda, at magulay na masusustansya. Mayroon ding isang basong gatas. Pinabibigay po ni Sir, sabi ni Manang Celia, may munting ngiti sa kanyang labi. Ayon ang unang senyales ng pagbabago. Isang utos na puno pa rin ng lamig, ngunit isang utos na may kasamang pag-alaga. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang isip ko'y puno nga matanong. Anong mangyayari sa amin? Sa anak namin? Mananatili pa rin ba akong isang pamalit sa paningin niya? O magbabago na ba ang lahat dahil sa batang ito? Sa kalaliman ng gabi, narinig kong bumukas ng marahan ang pinto ng aking kwarto. Nakunwari akong tulo, ngunit nakikini ako sa bawat galaw. Naramdaman ko ang kanyang presensya malapit sa kama. Hindi siya nagsalita. Nanatili lang siyang nakatayo roon ng ilang minuto. Sa gitna ng dilim, pinakiramdaman ko ang kanyang pahinga. At sa katahimikan ng mansyong iyon, narinig ko ang isang tanong na binulong niya sa hangin. Isang tanong na hindi para sa akin, kundi para sa kanyang sarili. Isang tanong na puno ng pakalito at isang emosyong hindi niya maamin. Ano ba itong nangyayari sa akin? Ano ba itong nangyayari sa akin? Ang tanong na iyon ay umalinggaw-ngaw sa isip ko kahit na nakabalik na ako sa sarili kong silid. Nakatayo ako sa dilim. Nakatingin sa kawalan. Pero ang imahe niya ang nakikita ko mahimbing na natutulog. Ang isang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan.
buntis siya. Ang katotohanan iyon ay parang isang malaking bato na ibinaksa sa tahimik na lawangang buhay ko. Lumika ito ngang alon, mga pagbabagong hindi ko hiniling at hindi ko pinahandaan. Ang kasal na ito ay dapat sanay isang transaksyon lang. Isang paraan para pag-isahin ang dalawang kumpanya. Ngunit ang isang bata, binabago nito ang lahat. Ang isang bata ay hindi kontrata. Ito ay dugo. Ito ay pamilya. Isang responsibilidad na hindi ko matatakasan. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina na may bagong bigat sa aking balikat. Habang nakaupo sa isang mahalagang board meeting, hindi man numero at projections ang nasa isip ko, kundi ang bilin ng doktor. She's anemic. Kailangan niya ng masusustansyang pagkain. Kinuha ko ang cellphone ko sa ilalim ng mesa at nag-type ng mensahe kay Manang Celia. Simula ngayon, maluto ka nga masusustansyang pagkain para sa kanya. Sabaw, isda, gulay, at gatas. Huwag mong kalimutan ang gatas. Isinen ko ito nang hindi na nag-isip. Isang utos. Ganon ko na lang ito ituturing. Isang responsibilidad. Para sa bata, hindi para sa kanya. Iyon ang sinasabi ko sa sarili ko. Ngunit habang lumilipas ang maaraw, napansin kong nagsisinungaling ako sa sarili ko. Nagsimula akong umuwi ng mas maga. Sinasabi ko sa sarili ko na para ito maiwasan ang traffic, pero ang toto, may isang bahagi sa akin na gustong malaman kung kumain na ba siya, kung maayos lang ba siya. Isang hapon, naabutan ko siyang nasa library. Nakatayo siya sa harap ng isang mataas na estante, pilit na inaabot ang isang makapal na libro sa pinakatuktok. Nakatingkayat siya. At ang kanyang bestida ay bahagyang umangat, ipinapakita ang kanyang nabinti. Napaiwas akong tingin, isang kakaibang init ang biglang gumapang sa aking bato. Nang makita niyang hindi niya talaga ito maabot, sumuko siya at huminga ng malalim. Akmang tatalikod na siya nang lumakad ako papalapit sa kanya. Hindi ako nagsalita. Tumayo lang ako sa likuran niya, at sa isang abot lang ng kamay, kinuha ko ang libro. Naamoy ko ang banayad na amoy ng shampoo mula sa kanyang buhok. Napalingon siya, gulat na gulat. Ang kanyang mata ay nanlaki. Iniabot ko sa kanya ang libro. Here, sabi ko sa kanya, ang boses ko'y mas magaspang kaysa sa inaasahan ko. Kinuha niya ito, ang daliri niya ay saglit na dumampi sa akin. Isang kuryenteng hindi ko inaasahan ang dumaloy sa aking braso. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Salamat. Pabulong niyang sabi. At mabilis na umalis. Yakap-yakap ang libro na parang isang kayamanan. Naiwan akong nakatayo ron, nakatingin sa direksong pinuntahan niya. Anong nangyari doon? Bakit parang huminto sa patibo ang puso ko ng isang segundo? Ang ganitong aksidente ay nagsimulang maging madalas. Isang gabi, nagising ako sa isang mahinang tunog mula sa kanyang silid. Sa una ay hindi ko ito pinansin. Ngunit nang marinig ko ang isang pidgin na ungol ng sakit, bumangon ako. Anong oras na? 2:00 na madaling araw. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sumilip. Nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama, ang mukha'y gusot sa sakit habang minamasahe ang kanyang binti. Pulikat. Marco. Narinig ko ang pangalan ko. Isang bulong na punong sakit. Hindi niya alam na nandito ako. Tumatawa siya sa akin sa gitna ng kanyang paghihirap. Isang bagay sa loob ko ang kumilos. Bago ko pa mapigilan ang sarili ko, pumasok na ako sa silid. Napatingin siya sa akin, gulat at may bahid ng hiya. Pasensya na, nagising ba kita? Hindi ako sumagot. Lumuhod ako sa harap niya, kinuha ang kanyang binti, at nagsimulang masahihin ito ng marahan ngunit may diin. Itaas mo ang magadaliring paa mo, utos ko. Sinusubukan kong panatilihing walang emosyon ang aking boses. Ginawa niya ang sinabi ko. Sa una inanigas ang kanyang katawan sa aking pahawak. Ngunit habang tumatagal, unti-unti siyang nag-relax. Ipinagpatuloy ko lang ang pagmamasahe hanggang sa marinig ko ang kanyang malalim na pahinga. Ang sakit ay nawala na. Nang iangat ko ang aking tingin, nakita kong nakapikit na siya, ang kanyang ulo ay bahagyang nakasandal sa headboard ng kama. Nakatulog na siya. Maingat kong ibinaba ang kanyang binti at kinumutan siya. Nanatili ako ron ng ilang sandali, pinakmamasdan ang payapa niyang mukha sa liwanag ng buwan na tumatago sa bintana. Dito, sa katahimikan ng gabi, hindi siya ang pamalit. Hindi siya isang santos. Isa lang siyang babaeng natutulog. Dala-dala sa kanyang sinapupunan ang anak ko.
Ang pinakamatinding paksubo ay dumating 1 linggo pagkatapos nun. Mayroon akong napakahalagang meeting sa mga investo mula sa Singapore. Nakasalalay dito ang isang malaking proyekto. Nasa kalagitnaan ako nga aking presentasyon nang mag-vibrate ang cellphone ko. Si Manang Celia. Hindi ko ito pinansin. Ngunit tumawa siya uli. At uli. Sa pangatlong tawa, isang kaba ang nagsimulang kumalat sa aking dibdib. Isang kaba na hindi konektado sa bilyon-bilyong pisong nakataya sa meeting na ito. Nag-excuse ako at lumabas ng conference room. Hello, Manang. Nasa meeting ako. Ano yon? Inis kong tanong. Sir Marco, pasensya na po sa abala. Narinig ko ang taranta sa boses ni Manang Celia, si Maam Althea po. Mataas po ang laknat. Kanina pa po masama ang pakiramdam. Natigilan ako. Mataas. Gaano kataas? 38.5 po, sir. Ayaw pong uminom ng gamot. Ayaw din pong kumain. Ang numero sa aking presentasyon ay biglang naglaho. Napalitan ito and imahan niya na namumutla at nakahiga sa kama. Papunta na ako. Pero sir, ang meeting niyo po. I said, papunta na ako. Ibinaba ko ang tawag, pumasok muli sa conference room, at hinarap ang manaktatakang mukha ng mga investo. Gentlemen, I apologize, sabi ko, ang boses ko ikalmadon ngunit pinal. Something urgent has come up. We will have to reschedule this meeting. Bago pa man sila makapariya. Kinuha ko na ang aking gamit at mabilis na umalis. Iniwan ko ang isang deal na nakakahalaga ng bilyon para sa isang babaeng may laknat. Isang desisyon na kung isipin ay kabaliwan. Ngunit habang nakmamaneho ako pawi, habang tinatahak ko ang daan ng mas mabilis kaysa sa nararapat, alam kong tama ang ginawa ko. Ang huling pako sa kabaong ng aking pagpipigil ay ang araw ng kanyang unang ultrasound. Sinamahan ko siya. Sabi ko sa sarili ko, responsibilidad ko ito. Bilang ama. Nasa loop kami ngang malamig na silit ng doktor. Nakahiga siya sa examination bed, nakalabas ang kanyang tiyan na ngayon ay may maliit ng umbo. Tumingin ako sa ibang direksyon. Pakiramdam ko'y isa akong mananakaw na sumisilip sa isang bagay na napakapribado. Ipinahit ng doktor ang malamig na gel sa kanyang tiyan at sinimulang igalaw ang aparato. Maya-maya, isang imahe ang lumitaw sa monitor. Isang maliit na hugis na kulay abo. Ayan, sabi ng doktora, nakangiti. That's your baby. Napatingin ako sa monitor. Isang maliit na tuldok lang. Isang kumpol ng gasolula. Ngunit, gumagalaw ito. And now, listen, sabi ang doktora. Pinindot niya ang isang buttons. At isang tuno ang pumuno sa silid, isang mabilis at ritmikong tuno. Thump-thump, thump-thump, thump-thump. Ang tibok ng puso. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko ay gumuho. Ang galit, ang pagkasuklam, ang pagpapanggap lahat ay natunaw sa tuno na iyon. Ang anak ko. Toto siya. May buhay siya. Hindi ko namalayan. Ang kamay ko pala ay gumalaw at naganap ng ibang kamay. At ang kamay niya ay nandun din. Nagahanap. Ang aming magdadaliri ay naktakpo. Nakadikit. Nakapit-bisik habang pareho kaming nakatingin sa monitor. Habang pareho kaming nakikinig sa musika ng isang bagong buhay. Nang maramdaman namin ang init ng balat ng isa't isa, pareho kaming nagulat. Sabay kaming napabitaw na parang napaso. Ang nga mata namin ay nakita ng isang saglit puno ng gulat, ng pakalito, at ng isang emosyong nagsisimula palang mamukatkat. Ang pahawak ng aming makamay sa loob ng klinik ng doktor ay isang aksidente. Isang saglit na koneksyon na pareho naming ikinagulat. Pagkatapos nun, bumalik na naman kami sa dati sa maingat na distansya, sa mapormal na salita, sa katahimikang namamagitan sa amin. Ngunit may nagbago. Hindi na niya ako iniwasan. Minsan, sabay na kaming naghahapunan, at kahit hindi kami nag-usap, ang katahimikan ay hindi na kasing bigat ng dati. May magabing naririnig ko ang marahan niyang pagkatok sa pinto para lang itanong kung okay lang ba ako o kung may kailangan ako. Mga maliliit na bagay. Mga munting pagbabago. At sa mamunting pagbabagong iyon, isang binhingang pag-asa ang nagsimulang tumubo sa puso ko. Isang delikadong pag-asa na baka, sa dulo ng lahat ng ito, may lugar para sa akin sa buhay niya. Hindi bilang isang pamalit, kundi bilang ako. Bilang Althea. Ngunit ang pag-asang iyon ay kasing babasagin ng salamin. At isang gabi, tuluyan itong nabasag. May even ang Del Villa Properties sa Sabado,
sabi niya isang gabi habang naghahapunan kami. It's our anniversary ball. Kailangan mong sumama. Natigilan ako. Ang kutsara'y lumutang sa ere. Ako. Pero, Sir Marco, hindi ba't? Asawa kita Althea, putol niya sa sasabihin ko. Ayan ang unang pagkakataon na tinawa niya akong asawa niya nang hindi kasunod ang salitang sa papel. Kailangan mong gampanan ang papel mo. May kung anong kumiro sa dibdib ko sa salitang papel, pero iwinasi ko ito. Ito na ang pagkakataon. Isang pagkakataon para ipakita sa lahat na karapat-dapat ako. Dumating ang Sabado. Isang stylist ang ipinadala ni Marco sa mansyon. Inayusan ako. Minakiupan. At binihisan isang eleganteng itim na gown na yakap sa aking katawan at may maliit na espasyo para sa aking lumalaki ng tiyan. Nang tumingin ako sa salamin, sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang anino ni Isabel. Nakita ko ang isang babaeng handang humarap sa mundo. Pababa ko ang hagdan, naghihintay si Marco. Nakatayo siya, suot ang isang mamahaling tuksedo. Natigilan siya nang makita ako. Ang kanyang mga mata ay naglakbay mula sa aking buhok pababa sa aking mga paa, at sa isang saglit, nakita ko ang pahanga sa mga mata niya. Isang pahangang mabilis din niyang itinago sa likod ng kanyang karaniwang seryosong ekspresyon. You look acceptable, sabi niya. Let's go. Kahit sa simpleng salitang iyon, naramdaman ko ang kili. Para sa isang taong tulad ni Marco, ang acceptable ay katumbas ng maganda. Ang ballroom ng hotel ay nakasisilaw. Puno nga taong mayayaman at makapangyarihan. Ang mailaw mula sa mga dambuhalang chandelier ay kumikinang sa mga alahas ng mga kababayhan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang panliliit. Hinawakan ko ng mahigpit ang braso ni Marco. Just stay by my side, bulong niya. At ang init ng kanyang hininga sa aking tainga ay nagbigay sa akin ng kaunting lakas ng loob. Ngunit ang lakas ng loob na iyon ay biglang naglaho nang may isang babaeng lumitaw mula sa karamihan. Parang huminto ang lahat ng paggalaw. Ang mabulungan ay naglaho. Ang babaeng iyon ay nakasuot ng isang kulay pulang gown na umaama sa kanyang matikas na tindi. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatirintas ng eleganteng nakataas at ang kanyang muha ay kasing perpekto ng isang diyosa. Naglakat siya patungo sa amin na may ngiting matamis sa labi, ngunit ang kanyang mga mata ay matatalim na parang mapana. Si Katrina Alcaraz. Agad siyang lumapit kay Marco, at nang makalapit, niyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagmamay-ari. Marco, I can't believe you're here. Hindi ka man lang nag-text na darating ka. Niyakap din siya ni Marco, isang maikling yakap na mas formal kaysa sa yakap na ibinigay ni Katrina. Katrina. Simpleng tugon niya, may pagtataka sa kanyang tono. Hindi ko alam na darating ka. Kumalas si Katrina at tiningnan ako. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang nga mata. And who is this, Marco? Tanong niya, at ramdam ko ang pagkasuklam sa kanyang boses. Kahit na nakangiti pa rin siya. This is Althea. Sagot ni Marco. Ang boses niya ay blanco. My wife. Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Isang saglit ng gulat ang dumaan sa kanyang mukha bago ito napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Oh! So you're the one. Ang kapatid ng, ano nga ulit ang pangalan niya? Isabella, right? Tumawa siya ng mahina, isang tunog na parang basa na salamin. How interesting. Akala ko talaga, ikakasal ka na kay Isabel, Marco. Naalala mo pa ba? Ilang beses na tayong nausap tungkol sa kasal ninyo noon. Uminit ang aking pisngi. Narito na naman ang pakiramdam na ako'y isang anino. Isang pamalit. Hindi pa man nagsisimula ang gabi, sinampal na ako ng katotohanan. Katrina, enough, matigas na sabi ni Marco, ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Katrina ng diretso sa aking mamata. Well, Althea, kung kailangan mong tips kung paano maging isang Del Villa wife. I'm just here. Matagal din naman akong naging parte ng buhay ni Marco. Alam nating pareho kung sino ang tunay na mahal ni Marco. May bahid ng panunuya sa kanyang boses. Huminga ako ng malalim, pilit na hindi napapakita ng anumang emosyon. Salamat, pero sa tingin ko'y magiging maayos lang ako, matigas kong tugon. Ngumiti lang siya. Good luck with that. Pagkatapos ay bumaling siya kay Marco. Marco, can we talk? Privately. May importante akong gustong sabihin sa iyo tungkol sa project sa Batangas. Nag-alangan akong tiningnan ni Marco,
at ang titik niya ay bumaling sa aking tiyan. Isang segundo lang. Pagkatapos ay tumango siya. Sige. Manatili ka muna rito, Althea. Susunod lang ako. Naiwan akong nagisa sa gitna ng maraming tao. Pakiramdam ko'y nakatingin silang lahat sa akin. Ang ngiti ni Katrina, ang paraan ng kanyang pahawak kay Marco, at ang sinabi niya lahat ng iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Sinubukan kong maging abala. Pilit na nakikipausap sa ilang mga bisita na pinakilala sa akin kanina ni Marco. Ngunit ang aking mga mata ay laging bumabaling sa sulok ng ballroom kung saan nag-uusap sina Marco at Katrina. Nagtatawanan sila. May kung anong pinagtatalunan. At pagkatapos, naging seryoso ang kanilang mga mukha. Tila nakbabahagi sila ng isang malalim na lihim. Isang lihim na hindi ko alam, isang lihim na konektado sa kanilang nakaraan. Ang kaba sa aking dibdib ay lumaki. Siya ba ang babaeng pinag-usapan ni Manang Celia dati? Ang girlfriend ni Marco bago si Isabel? Ang babaeng matagal niyang minahal? Para akong kinukulam sa kinatatayuan ko, hindi makalapit. Naramdaman ko ang paglamig ng aking kamay, ang pamamanhit ng aking paa. Para akong isang estatwa sa isang gabi na dapat sana'y magiging panimulang ang bagong ako. Nang matapos ang pag-usap nila, nakita kong ngumiti si Katrina kay Marco, isang ngiting punong-punong pag-asa. At si Marco, tumango lang siya, bago lumakat papalapit sa akin. Okay na? Tanong ko nang makalapit siya. Pilit kong itinatago ang kaba at selos sa aking boses. Uwi na tayo, tugon niya, ang boses niya'y malamig na naman. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Ang buong biyahe-pawi ay tahimik. Mas tahimik kaysa dati. Ang hangin ay mabigat. Ang paasa na naramdaman ko kanina ay naglaho na. Napalitan ng isang malalim na pagdududa. Nang makarating kami sa mansyon, bumaba ako ngukotse at nauna nang pumasok. Sumunod siya sa akin, at ramdam ko ang lamig ng kanyang presensya sa likuran ko. Hindi ko na napigilan. Sino siya, Marco? Tanong ko, hindi siya nililingon. Si Katrina ba ang tinutukoy ni Manang Celia na girlfriend mo nun? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Huminga ako ng malalim, naghihintay sa kanyang sagot. Sana'y maging tapat siya. Sana'y paliwanagan niya ako. Ngunit nang magsalita siya, ang kanyang boses ay mas malamig kaysa sa yelo na sumira sa florera niya. Huwag ka makialam sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kanyang opisina, at narinig ko ang malakas na paksara ng pinto. Isang paksara na tila nakbibigay babala. Isang paksara na muling napatunay na may mga pada sa pagitan namin na hindi ko kailanman kayang gibain. Ang lugar na mahigpit niyang ipinababawal sa akin. Tahimik akong naglakad sa madilim na pasilyo. Ang ngayapa ko'y halos hindi marinig sa makapal na karpet. Ang aking puso'y kumakabo ng malakas, hindi lang dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa pangambang kung ano ang matutuklasan ko. Bawat hakbang ay isang paglabag. Nang makarating ako sa tapat ng pintuan ng kanyang opisina, dahan-dahan kong pinihit ang doorknob. Hindi ito nakalok. Lihim akong nakahinga ng maluwag. O nalungkot. Binuksan ko ang pinto ng marahan. Ang silid ay madilim, tanging ang sinak ng buwan mula sa malaking bintana ang nakbibigay liwanag. Malaki ito at puno ng aklat at papeles. Ang simoy nga hangin ay may amoy ngape at lumang papel. Sinimulan kong mahanap. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko. Baka maliham mula kay Katrina. Mga litrato nila. Binuksan ko ang isang drawer sa ilalim ng kanyang malaking mesa. Puno ito ng dokumento, mga kontrata, at mga business reports. Akala ko'y wala akong makikita. Ngunit sa ilalim ng tumpok ng papeles, mayroong isang bagay na nakabalot sa isang lumang panyo. Dahan-dahan ko itong kinuha. Binuksan ko ang panyo. At sa loob nito, mayroong isang lumang leather-bound album ng litrato. Kulay kapwa ang takip. Ang aking puso'y biglang bumilis. Isang pakiramdam na halo-halo ang kaba at pag-asa ang bumalot sa akin. Ito na siguro ang sagot. Ang malitrato nila ni Katrina. Binuksan ko ang album. Ang unang litrato ay ng isang magandang babae, may mahabang itim na buho at mga matang kasing liwanag ng araw. Ang ngiti niya'y busila. At sa tabi niya, si Marco. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi ko pa nakita sa kanya. Isang ngiting puno ng saya, ng pag-ibig. Ang pangalan niya'y Clara. Nakasulat sa likod ng litrato. Nakpatuloy ako sa pagduduktong.
Bawat pahina ng album ay puno ang kanilang mga alaala. Sa beach, sa bundok, sa mga simpleng date. Mukha silang masaya. Masaya sila kasama ang isa-isa. Hindi siya si Katrina. Pagdating ko sa huling bahaging album, may isang maliit na sobra na nakadikit sa pahina. Sa loob nito, may maklumang muling nalathala na pahina ng pahayagan. Kinilabutan ako. Ang headline ng unang artikulo. Tragic accident claims life of promising young woman. Nabasa ko ang mga detalye. Isang aksidente sa kotse. Isang babaeng nangangalang Clara Fernandez. Patay. Ang driver. Marco Del Villa. Ang sumunod na artikulo ay tungkol sa investigasyon. Walang kasalanan si Marco. Isa lang itong aksidente. Ngunit ang nasalita ay hindi makapagsinungaling. Ang masalita ay nagsasabi na siya ang nakmamaneho. Siya ang nasa likod ng manibela nang mamatay ang babaeng mahal niya. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang lamig niya. Ang pagiging maylap niya. Ang ngadingding na itinayo niya sa paligid ng puso niya. Hindi dahil sa galit niya sa akin, kundi dahil sa galit niya sa kanyang sarili. Sa pagdadala niya ng isang matinding pasanin. Naramdaman ko ang painit ng aking mga mata. Hindi ito manuha ng galit, kundi luha ng awa. Awa para sa isang lalaking nabubuhay sa isang bangungot na ginawa niya para sa kanyang sarili. Isang bangungot ng pagkakasala. Hawak ko ang litrato ni Clara, ang mga mata ko'y nakatuon sa ngiti niya, nang biglang may marinig akong tunog. Ang tunog ng pakpihit ng doorknob. Napatayo ako ng tuwid, ang album at ang litrato ay nasa aking mga kamay. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Si Marco. Nakatayo siya sa harap ng pinto. Ang katawan niya ay parang naging bato. Ang kanyang mata ay nanlaki sa gulat, at pagkatapos ay napuno ng matinding galit. Ang kanyang tingin ay bumaba sa mga kamay ko, sa litrato ni Clara. Anong ginagawa mo dito? Ang boses niya ay parang kulok sa gitna ng katahimikan ng gabi. Isang boses na puno ang sakit, ang pagtatasil, at ang isang galit na hindi ko pa nakita sa kanya kailanman. Anong ginagawa mo dito? Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Puno ang isang galit na matagal ko nang pinipigilan. Nakatayo siya roon, si Althea, hawa ang litrato ni Clara. Ang aking pinakasagradong lihim. Ang aking pinakamasakit na alaala. Parang bumalik ako sa araw na iyon. Ang tunog na basa na salamin. Ang dugo. Ang paiyak. Lahat ay na-flashback sa isip ko. Ang sakit ay parang isang matalim na kutsilyo na muling sumaksa sa aking puso. Ibalik mo yan. Siga ko. At sa isang kisa matay nasa harap na niya ako. Hinablot ko ang litrato mula sa kanyang kamay. Ang aking daliri na pakadiin sa pahawak. Ang mga mata ko'y nakatuon sa kanya. Punong pagkabigo at galit. Marco, pasensya na, hindi ko sinasadya. Nanginginig niyang sabi, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakita ko lang, at naintindihan ko na. Anong naintindihan mo? Sumigaw ako. Ang kanyang awa ay lalo lang napainit sa aking ulo. Ayoko ang awa niya. Ayoko ang kahit anong emosyon na konektado sa kanya. Wala kang alam. Wala kang karapatang mangyalam sa buhay ko. Ang huling masalita ni Katrina kanina sa ballroom ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Alam nating pareho kung sino ang tunay na mahal ni Marco. At ngayon, narito si Althea, nakikita ang patunay ng aking nakaraan. Ito ba ang inisip niya? Na kinakalimutan ko si Clara. Na ipinapapalit ko ang kanyang alaala? Ang galit na iyon, na halo-halong sakit at pagkakasala, ay biglang lumabas ng buo. Hindi mo siya kayang pantayan. Sigaw ko, ang boses ko'y halos basag. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Akala mo ba, dahil sa batang yan, magbabago ang lahat? Akala mo ba, dahil buntis ka, magiging katulad ka na niya? Umatras siya, isang habang. Pagkatapos ay isa pa. Ang kanyang mamata ay nanlaki. At ang kanyang labi ay nangingini. Ang maluha ay patuloy na umaagos sa kanyang mapisngi. Marco. Hindi. Hindi ganon ang ibig kong sabihin? Pilit niyang paliwanag. Isa ka lang aksidente. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Nabulak ako sa galit at sakit. Isang aksidenteng nababanta sa lahat ng pinahirapan ko. Lahat ng pinipilit kong itayo ulit. Tinalikuran ko siya, hinagis ang litrato ni Clara sa drawer at isinara ito ng malakas. Puno ako ngang pagsisisi pagkabikas ko ngang salitang iyon. Ngunit huli na. Ang nga salita ay nabitiwan na. Ang sugat ay nagawa na. Umalis ka, sabi ko,
Hindi siya nililingon. Ang boses ko'y halos pabulong na. Umalis ka sa opisina ko. Umalis ka sa buhay ko. Hindi ako lumingon. Hindi ko kayang lumingon. Dahil alam kong kung makikita ko ang kanyang mukha, kung makikita ko ang sakit sa kanyang mamata, babaksa ako. At hindi ko kayang bumaksa. Kailangan kong manatiling bato. Kailangan kong manatiling Marco Del Villa. Narinig ko ang kanyang mahinang pagagulgol. Pagkatapos ay ang ngayapa niya, dahan-dahang lumabas ng silid. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Ang dibdib ko'y mabigat. Ang puso ko'y parang dinuduro. Punong galit sa kanya, sa sarili ko, at sa mundo. Pumunta ako sa aking silid. Hindi ako makatulog. Ang bawat sandaling nga tahimikan ay puno ng kanyang ngaluha. Ang bawat pahinga ay puno ng kanyang sakit. Umaga na nang ma-desisyon ako. Kailangan ko itong tapusin. Kailangan ko nang putulin ang tali na ito. Hindi ito maganda para sa akin. Hindi ito maganda para sa bata. Hindi ito maganda para sa kahit sino. Bumaba ako sa dining hall, handa nang kausapin siya. Handa nang sabihin ang anumang kailangan kong sabihin para matapos na ito. Ngunit nang makarating ako sa kanyang silid, bukas ang pinto. Wala siya. Pumasok ako. Walang Althea. Ang kama ay mayos, pero may isang bagay sa bedside table. Ang kanyang singsing sa kasal. Nakapatong ito sa isang maliit na kapirasong papel. Kinuha ko ito. Ang singsing ay malamig sa aking palad. Binuksan ko ang papel. Isang salita lang ang nakasulat. Isang salita na parang isang huling pamamaalam. Patawad. Nabitawan ko ang singsing. Gumulong ito sa sahig. At ang tunog ay parang isang kampana ng kamatayan. Nawala siya. Iniwan niya ako. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Hindi ito galit. Hindi ito sakit. Ito ay isang uri ng walang laman, isang butas sa aking dibdib na biglang lumitaw. Ang lahat ay nawala. Ang buong biyahe pabalik sa Laguna ay punong luha. Hindi ko na pinigilan. Hinayaan ko lang umagos. Ang sakit ng masalita ni Marco ay parang sariwang sugat sa aking puso. Isa ka lang aksidente. Ang salitang iyon ay patuloy na umalingaw-ngaw, nagpapatunay sa pinakamasamang takot ko. Na ako'y wala lang. Isang pamalit. Hindi kailanman magiging karapat-dapat. Pagdating ko sa aming maliit na hacienda, sinalubong ako nga alalang mukha ni Papa at Mama. Nagulat sila nang makita akong mag-isa, na may maapulang mata at namumutlang mukha. Hindi ko kayang mapaliwanag ng maayos. Niyakap lang ako ni Mama at hinayaan akong umiyak sa kanyang bisi. Gusto kong mapagisa. Pabulong kong sabi kay Mama. Tinulungan niya akong makarating sa aking kwarto. Ang kwarto ko na dati. Ang kwarto na puno ng alaala nga isang simpleng Althea, bago ang lahat ng kaguluhan na ito. Huminga ako ng malalim habang tinitignan ang paligid. Ang lumang libro sa bookshelf. Ang palamuti na gawa sa kabiba. Ang nakasabit na litrato namin ni Ate Isabel, makayakap, nakangiti. Si Ate Isabel. Ang dahilan ng lahat ng ito. Naramdaman ko ang kurot ng pait. Hindi ko siya masisisi. Pero bakit? Bakit niya kami iniwan? Bakit niya ako iniwan sa ganoong sitwasyon? Ang kanyang liham na nagsasabing sumama siya sa pag-ibig ko, nagulat ako na naramdaman ko ang galit sa kanya. Matagal ko nang tinanggap na hindi ko siya kayang pantayan, pero ang hayaan akong dumaan sa ganito? Sa gitna ng lahat ng aking kalungkutan, may isang bahagi ng puso ko na nagtatampo sa kanya. Kinuha ko ang litrato at pinunasan ito. Ang mata niya ay puno ng buhay. Ang kanyang ngitay busila. Naalala ko ang nga araw na makasama kami, ang nga sikreto na ibinabahagi namin. Sa totoo lang, si Ate Isabel ang pinakamalapit sa akin sa aming pamilya. Hindi ko maintindihan ang biglaan niyang pagbabago. Sa likod ng litrato, napansin kong mayroong isang bagay na tila nakadikit. Isang mali na piraso ng tape. Napakunot ang noo ko, kinuha ko ang litrato at dahan-dahang hinila ang bahagi na iyon. At doon, nakakita ako ang isang maliit na susi. Isang susi na tila lumang-luma. Napatingin ako sa paligid. Sa malumang drawer at cabinet. Mayroon si Ate Isabel na isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama na laging nakalo. Isang kahon na ayaw niyang pakialaman kahit sino. Noon, sinabi niya na mga pangarap niya ang nandun. Kinuha ko ang susi at lumuhod sa sahig. Dahan-dahan kong inilabas ang kahon. Mayroong alikabok sa ibabaw nito na napapatunay na matagal na itong hindi nabubuksan. Ipinasok ko ang susi sa loob at dahan-dahan itong pinihit. Naklik.
Binuksan ko ang kahon. Hindi ito puno nga pangarap tulad ng inaasahan ko. Sa halip, puno ito nga dokumento. Mapapeles ng utang. Malitrato ng aming hacienda. At isang maliit na diary. Ang kanyang diary. Kinuha ko ang diary, ang makamay ko'y nanginini. Sa unang pahina, nakasulat ang petsa. Mailang linggo bago ang kasal. Nagsimula akong mabasa. Oktober 15. Nalaman ko ang katotohanan. Ang utang ni Papa. Hindi lang basta utang sa bangko. Isang tao ang nagpapautang sa kanya. Isang tao na may masamang reputasyon. Oktober 20. Si Mr. Rezi. Siya ang may hawak ng mga papeles. At ang mas masahol pa, narinig kong nausap sila ni Papa. May koneksyon pala siya kay Katrina Alcaraz. Oktober 25. Gusto nila ang hacienda. Ito ang target nila. Gusto nilang kontrolin ang lupain. At alam nila ang tungkol sa kasal ko kay Marco. Balak nilang gamitin ako para makakuha ang impluensya sa Magadel Villa. November 1. Nakita ko si Mr. Reyes sa hacienda. Nagbabanta siya kay Papa. Narinig ko ang kanyang nga salita. Kung hindi matutuloy ang kasal na iyan, o kung hindi mo kami pakikingan, hindi lang ang hacienda ang mawawala sa inyo. May mas masama pa akong magagawa. Kinilabutan ako. Hindi lang pala tungkol sa pera ang lahat ng ito. Mayroong banta. Mayroong masamang hangarin. November 5. Kailangan kong kumilos. Kung magpapakasal ako kay Marco, magiging target din ako. At kung pupunta ako sa pulis, baka mapahamak si Papa. Kailangan kong protektahan si Althea. Hindi siya pwedeng masangkot dito. Siya ang mas mahina. Siya ang laging pinapangarap ng payapang buhay. November 8. May naisip na ako. Kailangan kong umalis. Kailangan kong mapanggap na tumakas ako. Para mawala ang target nila. Para ilayo sila kay Althea. Alam kong masasaktan ko sila. Pero ito lang ang tanging paraan para makaligtas sila. Ito lang ang tanging paraan para maprotektahan ko ang kapatid ko. Napatigil ako sa pagbabasa. Ang diary ay nahulog mula sa aking makamay. Si Ate Isabel. Hindi siya tumakas dahil sa pag-ibig. Hindi siya naging makasarili. Nagpakasakit siya. Nagpakasakit siya para sa amin. Para sa akin. Ang lahat ng galit na naramdaman ko sa kanya ay biglang naglaho, napalitan ng isang napakalalim na lungkot at pahanga. Isang sakit na mas matindi pa sa sakit na dulot ng mga salita ni Marco. Bumalik sa isip ko ang mukha ni Katrina. Ang kanyang matamis na ngiti. Ang kanyang matatalim na mata. Siya. Siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Siya ang utak sa likod ng pagpapahirap sa aming pamilya. At siya ang dahilan kung bakit nakpakasakit si Ate Isabel. Naramdaman ko ang biglaang paglamig ng aking dugo. Ang awa para kay Marco ay napalitan galit sa mga taong naglaro sa buhay naming lahat. Galit kay Katrina. Galit sa Mr. Reyes na iyon. Hindi na ako isang mahina at duwa na Althea. Hindi na ako ang anino ni Isabel. Ngayon, ako si Althea Santos. At mayroon akong dapat ipaglaban. Tumayo ako mula sa sahig. Ang aking makamay ay nakakuyom. Hindi na ako iyak. Hindi na ako tatakbo. Kinuha ko ang aking cellphone. Ang tanging numero na nasa isip ko ay ang kay Marco. Ang lalaking sinabi kong nagbigay sa akin ng pinakamasakit na sugat. Pero siya rin ang tanging tao na may kakayahang tulungan ako. Pinindot ko ang number niya. Umalingaw-ngaw ang dial tone. Ang bawat ring ay tila isang tibok ng puso ko. Marco, sabi ko nang sa wakas ay sumagot siya. Ang boses ko'y kalmado ngunit may matinding determination. Ang maluha ay natuyo na. Ang aking puso'y tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paasa at sa isang bagong lakas na natuklasan ko. Althea. Ang boses niya ay gulat, may bahid ng pagod at isang emosyong hindi ko mahulaan. Nasaan ka? Bakit ka umalis? Nandito ako sa Laguna, sagot ko. At kailangan nating mag-usap. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Marinig ko ang kanyang pahinga. Tungkol saan? Tanong niya. Ang boses niya ay nagbago. Naging mas matigas. Tungkol kay Isabel. Simula ko, at kay Katrina. Narinig ko ang biglaang pahinto ang kanyang pahinga. Anong sinasabi mo? Hindi ito ang akala mo. Marco. Hindi si Ate Isabel ang makasariling babaeng iyon. Mayroon akong nalaman. Isang bagay na kailangan mong malaman. Hindi siya sumagot agad.
Nakikinig siya. Kailangan nating magkita, sabi ko, ang boses ko ay may diin. Ngayon na. Mayroon akong misyon. Hindi lang para sa sarili ko. Hindi lang para sa aming pamilya. Kundi para kay Ate Isabel, at para sa katotohanan. Ang tawa ni Althea ay parang isang kitla sa gitna ng unos. Althea. Ang pangalan niya ay lumabas sa aking labi, may bahid ng pagdududa at pag-asa. Hindi ako makapaniwala. Akala ko'y hindi ko na siya maririnig pa. Ang maaraw mula nang umalis siya ay isang impyerno. Ang mansyon ay lalong naging malaki at walang laman. Ang bawat sulok ay puno nga alaala niya, ang bahagyang ngiti niya, ang pagiging tahimik niya, ang kanyang munting tiyan na ngayon ko lang napagtanto kung gaano ko na pala namimiss ang presensya nito. Ang patawad niya sa sulat ay parang isang saksa sa aking puso. Patawad. Ako dapat ang humingi ng tawad. Ako ang nagbitaw ng mga salita na hindi ko dapat sinabi. Ako ang nagtulak sa kanya palayo. Ang nakaraan ko kay Clara ay muling bumalik. Mas matindi ngayon. Ngunit hindi na ito ang takot at pagkakasala na dati kong nararamdaman. Ngayon, may iba na. Isang bagong uri ng sakit. Ang sakit ng pagkawala. Ang sakit na baka huli na ang lahat. Naramdaman ko ang pagkawalan niya sa bahay na ito. Ang pagkawalan ng tanging babaeng nakdala ng buhay sa malamig kong mundo. At nang marinig ko ang pangalan ni Katrina mula sa kanya, nagulat ako. Katrina. Bakit? Isang kaba ang bumalo sa akin. Tungkol kay Isabel. At kay Katrina. Ang kanyang mga salita ay nagsindi ng isang ilaw sa aking isipan. Si Katrina. Ang paraan niya ang pagtingin sa akin. Ang kanyang labis na pagiging malapit. Ang kanyang biglaang pagbalik. May kakaiba. Pagkababa ng tawa, hindi na ako naaksaya ng panahon. Tinawagan ko agad ang private investigator na matagal nang nagtatrabaho para sa akin. Gusto kong imbestigahan mo si Katrina Alcaraz. Lahat ng koneksyon niya. Lahat ng ginagawa niya. Ang nga sumunod na oras ay puno ng pagkabahala at pakilos. Sa loob ng ilang oras, dumating ang report. At doon, nakita ko ang katotohanan. Ang pangalan ni Mr. Reyes. Ang koneksyon niya sa mautang ng Pamilya Santos. Ang koneksyon niya kay Katrina. Ang lahat ng piraso ay nagsimulang makaisa. Si Katrina ang utak sa likod ng lahat ng ito. Ang pagbaksak ng negosyo ng mga Santos. Ang pagkawala ni Isabel. Ang lahat ay isang malaking plano para masiguro na makukuha niya ang gusto niya, ang kumpanya ko, sa pamamagitan ng kasal. Madali akong pumunta sa Laguna. Ang biyahe ay parang isang pelikula na tumatakbo sa aking isip. Ang nasalita ko kay Althea. Ang kanyang ngaluha. Ang kanyang pag-alis. Nang makarating ako sa hacienda, sinalubong ako ni Papa Santos. Marco. Anong ginagawa mo rito? Hindi ako sumagot. Dumiretso ako sa kwarto ni Althea. Nakita ko siyang nakaupo sa kama, hawa ang isang lumang diary. Ang kanyang nga matay matatak, puno ang isang lakas na hindi ko pa nakita dati. Marco, sabi niya. Nandito ka na. Lumapit ako sa kanya. Lumuhod sa harap niya. Hindi ko na inisip ang pride ko. Hindi ko na inisip ang kahihiyan. Ang tanging nasa isip ko ay siya. At ang sakit na idinulot ko. Althea, sabi ko, ang boses ko'y basa, puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, hindi ko sinasadya ang nga sinabi ko. Akala ko ikaw ang kalaban. Akala ko sinisira mo lang ang lahat. Tinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang aking pisngi. Naintindihan ko, Marco. Nakita ko ang nga papeles. Ang tungkol kay Clara. Naintindihan ko ang sakit mo. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pada na itinayo ko ay tuluyang gumuho. Ang maluha ay biglang umago sa aking mga mata, ang mga luha na matagal ko nang pinipigilan. Niyakap ko siya ng mahigpit, halos hindi makahinga. Althea, bulong ko, natakot ako. Natakot akong mahalin ka, natakot akong mawala ka rin. Niyakap niya ako pabalik. Hindi ako alis, Marco. Nandito ako. At kailangan ka namin. Humiwalay ako sa yakap at tiningnan siya. Nakita ko ang report. Si Katrina. Siya ang nasa likod ng lahat. Ang utang ng pamilya mo, ang pagkawala ni Isabel, lahat ito ay plano niya. Nagsimulang magkuwento si Althea tungkol sa diary ni Isabel, habang ako naman ay nabahagi ng impormasyon mula sa aking investigasyon. Ang lahat ng piraso ay nakaisa.
Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa inaasahan, ngunit nagbigay din itong kalinawan at direksyon. Kailangan nating harapin si Katrina, sabi ko, ang aking tinig ay matigas. Ngayon na. Nang gabing iyon, sa isang emergency board meeting ng Del Villa Properties, nag-imbita kami ng mga key investors at board members. At dumating din si Katrina Alcaraz, na may ngiting kumpiyansa sa kanyang labi. Hindi niya alam na nalanta na ang kanyang kasinungalingan. Tumayo ako sa gitna ng silid. Kasama si Althea sa aking tabi. Hawa ang kanyang kamay ng mahigpit. Ladies and gentlemen, panimula ko. Ang boses ko'y malinaw at malakas. Mayroon akong importanteng sasabihin. Hindi lang ito tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa katotohanan. Nagsimula akong maglahat ng ebidensya. Ang koneksyon ni Katrina kay Mr. Reyes. Ang transaksyon sa utang ng Santos. Ang banta. Ang kanilang plano na pabaksakin ang aking kumpanya at ang pamilya Santos. Ang mukha ni Katrina ay unti-unting namutla. Nawala ang kanyang kumpiyansa. Nag-umpisa siyang magprotesta. Ano yang pinagsasabi mo, Marco? Walang katotohanan yan. Ngunit naglahat si Althea ng kanyang sariling ebidensya. Ang diary ni Isabel. Ang pahina na naglalahat ng pagpapakasakit ng kanyang kapatid. Ang dahilan kung bakit niya iniwan ang lahat. Ang board ay nakakagulo. Ang gabulungan ay lumakas. Ang ebidensya ay napakalinaw. Ms. Alcaraz, sabi ko, ang boses ko'y puno ng autoridad. Ang lahat ng ito ay sapat na para kasuhan ka ang blackmail, estafa, at malisyosong paninira. Hindi ka naparta ang kumpanyang ito. Namutla si Katrina. Sinubukan niyang lumaban, ngunit huli na ang lahat. Ang aming security team ay dumating at inilabas siya mula sa silid. Ang kanyang pagtutol ay naglaho sa gitna ng kanyang pagkapahiya. Sa wakas, tapos na ang lahat. Ang katahimikan ay bumalik sa silid, ngunit hindi na ito ang malamig na katahimikan. Ito ay katahimikan ng pagtatapos. Tumingin ako kay Althea. Ang kanyang mata ay punong pagod, ngunit mayroong isang liwanag sa kanyang mata na nagbibigay inspirasyon. Huminto ako sa gitna ng hallway. Hinarap ko siya. Kinuha ko ang kanyang kamay. At sa harap ng mga ilang tao na naiwan pa, lumuhod ako. Althea, sabi ko, ang aking puso'y umaapaw sa pagmamahal. Patawarin mo ako sa lahat. Sa lahat ng sakit na idinulot ko. Sa lahat ng masalitang sinabi ko. Hindi kita pamalit. Ikaw si Althea. Ang babaeng nagturo sa akin na magmahal ulit. Ang babaeng nagligtas sa akin mula sa sarili ko. Niyakap niya ang aking mukha. Ang kanyang luha ay bumaksa sa aking pisngi. Ngunit mga luha ito ng kaligayahan. Althea, will you marry me? Again? This time? For real? POV. Althea. Ang mga salita ni Marco ay umalingaw sa buong hallway. Althea, will you marry me? Again. This time? For real? Hindi ko na kinailangan pang sumagot. Ang aking maluha, na dati puno ng sakit, ay maluha ng kaligayahan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking ulo'y nakasandal sa kanyang dibdib. Narinig ko ang malakas na tibok ng kanyang puso. Ito ang tunay na Marco. Ang Marco na bukas na ang puso. Aw, Marco, bulong ko. Aw, lumipas ang ilang buwan. Ang paghahanda para sa aming muling kasal ay kabaliktaran ng una. Walang madalian. Walang takot. Walang obligasyon. Puno ito ng pagmamahal. Pinili namin ang hacienda sa Laguna bilang lugar ng seremonya. Ito ang lugar na pinaglaban ko, ang lugar na simbolo ng aking pamilya. At ngayon, ito na rin ang magiging simbolo ng aming bagong simula. Ang aking tiyan ay lumaki na. Ramdam na ramdam ko na ang bawat galaw ang aming anak. Ang bawat sipa ay paalala ang pag-ibig na lumago mula sa isang hindi inaasahang simula. Isang linggo bago ang kasal, dumating ang pinakamasayang balita. Natapwan si Ate Isabel. Ligtas siya. Nasa isang malayong probinsya siya, natatago, ngunit ngayon, sa tulong ng Del Villa at ng pulisya, nahanap na siya. Umuwi siya, payat at puno ng takot, ngunit buhay. Niyakap ko siya na mahigpit na makita ko siya. Ate, iyak ko. Akala ko wala ka na. Patawad, Althea. Sabi niya, puno ng pagsisisi. Kailangan kong gawin yun para mailayo kayo sa kanila. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang pagkakakulong namin kay Katrina. Ang paglilitas ni Marco sa aming hacienda mula sa mautang. Ang pagbabago ni Marco. Natigilan siya. Nagbago si Marco.
Minahal mo siya. Althea. Ngumiti ako. Minahal namin ang isa't isa, ate. Higit pa sa inisip ko. POV. Marco. Nakatayo ako sa alta, sa gitnang bedeng bukirin ng Hacienda Santos. Ang simoy ngang hangin ay sariwa. May amoy ngang gabulala at lupa. Ang sikat ng araw ay mainit. Ngunit hindi nakasisilaw. Ang lahat ay perpekto. Hindi tulad ng una naming kasal, ngayon ay kalmado ako. Walang galit. Walang lamig. Puno ang puso kong pagmamahal at pag-asa. Nakita ko siya. Si Althea. Naglalakad patungo sa akin, suot ang isang simpleng puting gown na umayon sa kanyang lumalaking tiyan. Ang kanyang ngamatay na niningning. Ang kanyang ngitay busila. Hindi na siya ang Althea na takot at nahihiya. Siya ang Althea na matapang, matatag, at punong-puno ng pagmamahal. Ang Althea na nagpabago sa akin. Sa tabi niya. Naglakad din si Isabel. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting puno ng pasasalamat. Tumango ako sa kanya. Ang lahat ng dating galit ko ay naglaho na. Naunawaan ko na ang sakripisyo niya. Nang makalapit si Althea, hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang balat ay dumaloy sa akin. Isang patunay na ang lahat ay totoo. Althea, panimula ko, habang nakaharap kami sa pari at sa aming mga pamilya, noon, ang kasal na ito ay isang obligasyon. Isang kasunduan. Ngayon, ito ang pinakadakilang desisyon ng buhay ko. Pinili kitang mahalin. Pinili kitang makasama. Salamat sa pagturo mo sa akin na magmahal ulit. Salamat sa pagturo mo sa akin na magtiwala. At salamat sa pagbibigay mo sa akin ng paasa. Pinapangako ko, mamahalin kita at ang ating anak sa buong buhay ko. Babantayan ko kayo at poprotektahan. Ikaw ang aking tahanan, Althea. Ikaw ang aking pamilya. POV. Althea. Ang salita ni Marco ay dumiretso sa aking puso. Naramdaman ko ang bawat emosyon. Ang kanyang pagsisisi. Ang kanyang pagmamahal. Marco, sabi ko, ang aking tinig ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Akala ko noon, wala akong halaga. Akala ko isang pamalit lang ako. Pero dumating ka. Binuksan mo ang mata ko. Ipinakita mo sa akin na karapat-dapat ako sa pag-ibig. Salamat sa pagiging totoo. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong makita ang tunay na ikaw. Alam kong may masugat tayo mula sa nakaraan, pero ngayon, makasama nating pagagalingin ang maiyon. Hindi na ito isang kasal ng obligasyon. Ito ay isang kasal ng pagpili. Pinipili kitang mahalin, Marco Del Villa. Pinipili kong bumuo ng pamilya kasama ka. Sa hirap at sa ginhawa, hanggang sa huling hininga. Ang palakpakan ng aming pamilya at kaibigan ay pumuno sa hangin. Niyakap ako ni Marco. Ang kanyang malabi ay dumampi sa akin, at sa halik na iyon, naramdaman ko ang lahat. Ang aming nakaraan, ang aming kasalukuyan, at ang aming kinabukasan. Pagkatapos ng seremonya, umupo kami sa ilalim ng isang malaking mangga. Ang araw ay unti-unting lumulubo, nakpipinta ng kulay kahel at lilang ulap sa kalangitan. Hinawakan ni Marco ang aking kamay, at dahan-dahan niyang ipinatong ang isa pa niyang kamay sa aking lumalaking tiyan. Naramdaman niya ang sipag ng bata. Napangiti siya. Isang tunay at malalim na ngiti. Ito, bulong niya, ang kanyang ngamatay na katingin sa akin, puno ng pagmamahal. Ito ang tunay na yaman ko. Ngumiti ako at isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat, habang pinapanood namin ang paglubog ng araw. Sa likod namin, ang hacienda ay tahimik, ngunit puno ng bagong buhay. Ang aming buhay. Ang aming pamilya. Isang pamilyang nabuo hindi mula sa sapilitang pagpili, kundi mula sa tunay na pag-ibig na natakpuan sa gitna ng kaguluhan.